po ay nakaupo. Thank you, Lord. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Parang nakabakasyon po lahat. Gayunpaman, patuloy po ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pagkilos, pagmamahal po sa atin. Amen? So kahit po maraming nagpapakasyon, siya'y patuloy na pupurihin. Siya at siya pa rin. Amen? Thank you, Lord. Praise God. So sa pagkakataon po ito, tayo po ay dadako po sa pagtatalakay po natin ang salita ng Panginoon. And atin pong patuloy na panawagan just before we proceed. Let's continue to affirm sa ating pong mga puso, sa ating mga sarili that we are highly favored by God. We are unconditionally loved, extremely blessed, and extravagantly cared for by our loving Father. Amen? At dahil po dyan ay forever grateful po tayo sa Panginoon. And syempre, sabay-sabay po tayo, declaration ng ating pong life's purpose. At the count of 3, 1, 2, 3. My life's purpose is to believe, follow, love, obey, share Christ until He comes again. So yan po yung ating laging idideklara sa ating pong buhay. Ano man ang tungkulin natin ginagampanan sa buhay, yan at yan talaga ang layunin ng Diyos para po sa bawat sa atin. So sa ating pong text for today ay matatagpuan sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Sa New Century Version ang nakatala o nakasulat dyan po sa ating monitor screen. And it reads, "Everyone who hears my words and obeys them is like a wise man who built his house on rock. It rained hard, and floods came, and the winds blew and hit that house. But it did not fall, because it was built on rock. Everyone who hears my words and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand." Sabay-sabay po tayo. 3, 2, 1. "It rained hard, and the floods came, and the winds blew and hit that house, and it fell with a big crash." So yan po yung version ni San Mateo. Ito pong the parable. Lagay na po natin. Ang pag-usapan po natin ay pagpapatuloy tungkol sa the parables of God's kingdom. And this time we are almost 90% sa ating pong pagtatalakay ng lahat ng mga talinhaga ng ating Panginoon Jesucristo. At itong talinhagang ito ay tungkol po sa dalawang tagapagtaguyod ng bahay. Isa ay tinawag ng Panginoon na matalino, at ang isa naman ay tinawag ng Panginoon na mangmang. So yan po ay version ni Matthew sapagkat ito ay ginamit din ni San Lucas. So medyo mas detalyado yung bagay na ginamit ni San Lucas dahil iniugnay niya yung patungkol sa pagbubunga ng buhay natin. Kung paano na ang isang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ng mabuting puno, sabi ng ating Panginoong Yesus, ay hindi magdudulot ng masamang bunga, kung hindi ang mabuting puno ay bibigay ng magandang bunga at ang masamang puno ay nagbibigay ng masamang bunga, gayon din sa ating mga puso. Kung anong nilalaman ng ating mga puso mula sa mabuti o masamang puso ng tao, ay doon niya inilalabas ang kung ano ang mayaman sa kanyang puso. So ito naman po yung version ni San Lucas. Kaya dito po sa talinhagang ito na the parable of the wise and foolish builders, makikita po natin siya sa Synoptic Gospels. Hindi siya tinalakay ni Mark, pero si Matthew at saka si Luke, binigyan siyang pansin. So this time, tingnan po natin yung version ni San Lucas. Sabi ni San Lucas sa Luke chapter 6 verses 46 to 49,
Why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say? I will show you what everyone is like who comes to me and hears my words and obeys. That person is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on rock. When the floods came, the water tried to wash the house away, but it could not shake it because the house was built well. But the one who hears my words and does not obey is like a man who built his house on the ground without a foundation. When the floods came, the house quickly fell and was completely destroyed. So yan naman po yung version ni San Lucas. Na sinasabi ni San Lucas, dinugtong niya yung sinabi ng Panginoon, tawag kayo ng tawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, pero di niyo naman ginagawa yung aking sinasabi. Kaya sabi ni San Lucas, ito yung sinabi ng Panginoon na yung taong nakikinig at nagsasagawa ng aking itinuturo ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. So sa ating po pagpatuloy, tayo po muna ay manalangin, idulog po natin sa Diyos ang bagay nito. At ipanalangin na rin po natin yung pong ating mga kababayan, partikular sa Katipunan na nakaranas ng mga struggles, takot, pangamba dahil po sa bulkan ngayon. Ako, so tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Diyos, ang naming dakila, kami po ay lumalapit po sa inyo at aming pong tinatagbilin ang umaga nito na aming pong pagsasama-sama upang aming marinig ang inyong tinig at gayon din, bigyan kami ng pagkakataon at lakas sa pamamagitan ng inyong biyaya upang maisagawa po namin ang inyong kalooban. Sapagkat ang naisin nyo ay maging masusi kaming tagapakinig at higit sa lahat ay maging mapagtalima sa inyong mga ipinag-uutos. Panalangin po namin ang gabay patubay ng Banal na Espiritu para sa matamang pag-unawa, matamang pakiramdam at matamang pagpapasya na makapagluluwahati sa inyong pangalan. Hindi lang aming pong panalangin para po sa mga kapatiran po namin na may mga kanya-kanya pong mga pinagkakabalahan sa kasalukuyan. We ask and pray that you bless them as well. At yan na rin po para po sa mga mahal sa buhay ng aming mga kapatiran ng mga may sakit at karamdaman. Panalangin po namin ang inyong pag-abot, pag-kilos para po sa kanila. Particular para po sa father po ni Brother Ryan Ronquillo, Lord. Si Mr. Ronquillo na nakakonfine ngayon sa hospital. Dalangin po namin ang tuloy-tuloy na improvement niya at recovery mula po sa severe pneumonia in the name of Jesus Christ. Thank you so much for your goodness and love and favor. At para din po, Panginoon, sa aming pong mga kababayan na nasa lugar po ng Kapitulan, ikakaroon ng matakot at pangamba dahil po sa bulkang ngayon. Pinapanalangin po namin ang kanila pong kapayapaan, ang kanilang kapanatagan ng kalooban, kaligtasan, habang sila po ay nakikipag-cooperate sa mga isinasagawa ng aming pong mga kinaukulan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Muli sa inyo po papuri pasalamat at ang lahat ng mga bagay na ito, kalakip ang aming pong mga susumamo at ang mga bagay na nagbibigay sa amin ng pagbabagan ay inilalakad namin sa inyong harapan. Ito po kami dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at ang dating magsabi namin. Amen. Marahil isa po sa mga talinhaga ng ating Panginoong Hesus na pinakamadaling unawain ay ito pong talinhaga ng dalawang tagapagtaguyod ng bahay. Ang isa ay matalino, ang isa ay magmag. Very plain, very simple, straightforward ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na yung taong matalino na nagtayo ng bahay sa batuhan ay yung mga taong nakinig at nagsagawa ng kanilang napakinggan. Yung mga nakikinig sa ating Panginoong Hesus at ginagawa ang kanyang turut-aral, sabi ng Panginoon, matalino yung tao niya. Tingnan po natin ang ating mga katabi, sila po yan. Amen? Amen? So straightforward, very plain and simple. Hindi naman kinakailangan ng malalim, masusing pag-aaral para alamin natin na ano ba itong tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na matalinong tao na nagtayo ng bahay sa batuhan. Malinaw naman ang sinabi ni Lord. Sila'y nakikinig at nagsasagawa ng kanyang katuruan. Samantalang, yung kung taong mangmang na nagtatayo ng bahay ng kanyang bahay sa buhanginan,
Eh simple lang din naman ang sinabi ni Lord. Ito yung mga taong nakinig lang pero hindi isinagawa ang kanilang napakinggan. So tapos na po yung message natin. Kasi ganoon lang naman talaga siya kasimple yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya mas sinasabi natin, isa po siguro ito sa talinhaga ng ating Panginoon Hesus na pinakamadaling maunawaan. Kasi hindi natin kinakailangan ng maraming mga resources at malalim na pag-aaral para maunawaan kung anong tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, sa pagkakataon po ito, tingnan po muna natin yung kung konteksto. Alam niyo po yung bahay na tinutukoy sa panahon ng ating Panginoong Hesus, halos ganyan po yung itsura o yung pong anyo. No? Yan po ay medyo pang middle class na. Ibig sabihin, kumbaga sa panahon natin ngayon, yan yung medyo hindi naman naging kahos, hindi rin naman mayamang-mayaman. Kumbaga, sakto lang, nasa middle class sila. Dahil pagkamayaman ay mas mag-aaral dyan, mas malawak, merong gilingan, yan, meron lang balon. So yun ay merong gilingan, tapos meron pang third floor minsan, at mas malaking dihama kumpara dyan. Yan ay mga taong mayayaman. Mga tipong, mga panahon nila Abraham. Yan. So medyo may mga kalakihan. Bagamat malayo ang pagitan ng itsura ng bahay sa panahon nila Abraham at panahon ng ating Panginoon Hesus. Pero yan po yung mga pang-middle class. Ito ang pagsasalarawan sa panahon ng ating Panginoon Hesus. Right? So, medyo malayong-malayo sa panahon ni Abraham. Pero, hindi naman masasabing malaki ang diferensya. Ito yung mga pangkaraniwan na bahay. On the average, pagka medyo di ka masyadong mayaman, parang tama lang, ganyan yung mga bahay. Bato pa din naman, kahit pa paano. Yung pang mahirap na mahirap talaga, yun yung mga gawa sa mga sanga ng punong kahoy. Yung pinagtagpita-pita. Tapos lalagyan lang nila ng putik, ng clay, para nang sa ngayon malamig sa panahon ng araw at medyo mainit naman sa panahon ng gabi. So yun yung kanilang ginagawa. So yun yung mga itsura ng bahay noon. At madalas, itinatayo talaga ang bahay sa pangkaraniwan doon sa mga mabatong lugar. Ibig sabihin, kung saan mas magiging matibay ito. Makumpara doon sa mga mabuhangin na lugar. Ibig sabihin, pagka mabuhangin, kahit anong ilagay mo dyan, batuman o kung anumang bagay, mas madali siyang masisira. So yan yung mga pagsalarawan ng bahay. Kaya, dito sa atin, hindi tayo masyadong nakaka-relate dahil pagka dumarating ng mga bihira lang, yung mga taong nasasalanta ng pagka ang mga bagyo ay super typhoon, tsaka lang natin nararamdaman yung epekto. Pero sa pangkaraniwan, hindi natin masyadong iniinda yung mga pagkasira ng bahay. Masira man yung bahay, hindi utterly destroyed. Matatanggal lang yung bubong. Di ba siguro pagka sumobrang baha, yun, mawawasak ng gusto, mawawash out yung bahay. Pero ordinarily, walang masyadong ipag-aalala kapag pagtaas na ng tubig, tulad halimbawa sa amin, sa division sa Marco Polo, kahit medyo malakas ang hangin, malakas ang ulan, at tumaas ang tubig, medyo hindi natatakot na mawawash out yung bahay. Masisira lang yung mga gamit pag nagbaha. No? So, halos yun yung mga pangkaraniwang nangyayari ngayon. Di katulad na talagang biglang daluhong ng tubig, at syempre, kahit anong tibay naman ng bahay, maapektuhan ng tubig. But just to give you a picture of what Jesus was saying doon po sa mga audience niya, na nakikinig sa kanyang pangangaral ay ganyan yung isipan na nakikita ng mga tao habang ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral. Dahil sa katotohanan, habang ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral, siya ay nasa bundok ng Olivo. Or kung anumang bundok yung kanyang kinalalagyan sa pagkakataon yun, dahil ito'y bahagi ng Sermon on the Mount sa Matthew chapter 7.
Kaya nga magsimula sa Matthew chapter 5, 6, and 7, tinatawag po natin yung Sermon on the Mount. Kaya bahagi ito ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus habang siya ay nasa kabundukan. Kaya habang nangangaral ng ating Panginoong Hesus sa kabundukan, tanaw ng mga tao yung mga bahay sa paligid. At kitang-kita nila. By the way, ang mga bundok po sa panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi tulad ng bundok natin na maraming puno. Sa mga Israelita, ang mga bundok po nila ay hindi nakita nakarap. Yung mga bundok nila ay halos mga bato-bato, hindi po mapuno ang katulad ng bundok natin. Punta tayo ng yung bundok natin dito, Makiling. Maraming mga bundok, di po ba? Ay, maraming mga bundok. Maraming mga puno. Hindi po ganyan yung itsura ng mga bundok sa panahon ng ating Panginoong Hesus sa mga Israelita. Halos kalbo. Kumbaga, mangilan-ilan ang mga puno, halos mga batuhan. Yun yung kadalasang itsura ng kanilang mga bundok. So habang ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral, yan yung kanilang nakikitang tanawin ng mga bahay. At dito nga ipinangaral ng ating Panginoong Hesus. Mabigyan po natin ng pansin yung pong konteksto. Madalas kasi, pag binasa po natin yan, ayaw nga, tama nga naman. Plain and simple yung tinukoy ng ating Panginoong Hesus. However, meron po kasing konteksto. Itong bahagi ito na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Una, mapapansin po natin sa Matthew chapter 7, bago binanggit ng ating Panginoong Hesus yan, ay nagbigay siya ng warning sa mga disciples at mga taong nakikinig sa kanyang pangangaral na magsipag-ingat laban sa mga bulaang propeta. So ito yung warning ng ating Panginoong Hesus. There will be false teachers and false prophets. So particular yung mga false prophets na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, magsipag-ingat kayo sa kanila. Sapagkat madalas sila ay nangangaral ng mga bagay-bagay, ngunit sila mismo hindi nila ito isinasagawa. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, pakaingatan niyo ang bagay nito. Pangalawa, ang konteksto ay yung binanggit natin kanina na ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, halimbawa, para sa mga taong, by the way, nung sabihin ko ng banal na kasulatan, may dalawang implication. Una, kapag hindi natin alam kung anong puno, pero marunong tayong kumilatis ng bunga, bawa, santol. Madalas naman kasi bumibili lang tayo prutas na Hindi naman tayo bumibili ng puno, tama? Bibili tayo ng prutas. Bibili ka ng prutas ng santol, prutas ng mga prutas. O kung anong prutas yung chesa, no? Bibili ka ng prutas ng chesa. Nakita mo yung chesa, alam mo yung chesa siya, bibili ka. Pero ang tanong, nakakita ka na ba ng puno ng chesa? Kaya dito, hindi mo alam kung ano yung puno. Pero pag nakita mo, ito pala yung puno ng kainito, ito pala yon. Dahil nakita mo yung bunga. So normally, ganun yung nagiging proseso natin. Hindi natin pangkaraniwang nakikita yung puno, nakikita lang natin yung mga bunga. At pagka nakakita ka ng puno na may bunga, yung pala yung puno na to. Durian. Ito pala yung puno ng durian. Pero kung bibili ka naman, nakikita mo naman, pagkati ano po itong ano na to, ano po itong prutas na to, pag hindi pa familiar sa'yo, tatanungin mo sa nagtitinda, ano po itong prutas na to, sasabihin sa'yo, ayan, kiwi yan. Kung hindi mo pa alam yung kiwi. So, di sinabi sa'yo, then makita mo yung puno ito pala yun. That's one. Na implication na sinasabi that a tree is known for its fruit. Pangalawa, yung ano ang masamang bunga sa mabuting bunga. Kasi hindi lahat ng bunga ng punong kahoy kinakain. Right? So, merong mga not so good of a fruit ng bunga ng punong kahoy. Kaya sinasabi ni Lord na, eto, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng bunga, at saka, kung mabuti ba siya o masama. Masarap ba siya o hindi siya masarap. Parang gano'n. No? So, depende kung ano yung preference ng tao, kung ano yung pakinabang sa kanya, o kung paano niya nagugustuhan yung bunga. But nevertheless, yun yung tinutukoy ni Lord na a tree is known for its fruit.
Now in the same way, sabi ni Lord, ganun din sa mga tao. Kung ang kanyang kalooban ay masama, lalabas ang bungang masama. Kung ang kanyang kalooban ay mabuti, lalabas ang kanyang kalooban mabuti. So yun yung mga konteksto at yung paglilingkod din kay Lord, ito tinukoy dito ng Panginoon kay Matthew. O tinukoy ni Matthew na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Na darating daw ang panahon, marami ang tatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami sa inyong kaharian. Dahil kami nagpalayas ng mga masamang espiritu, nagpagaling kami ng maraming may sakit at karamdaman. Sabi nila, at sasabihin ng Panginoon, sabi niya, magsilayo kayo sa akin mga masasama, hindi ko kayo nakikilala. So itong mga taong ito, ang pakiramdam at pagkaakala nila sila'y naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Sa mga kontekstong ito, binanggit ng ating Panginoong Yesus yung talinghaga ng matalino at mangmang na tagapagtaguyod ng bahay. So kinakailangan i-consider po natin itong mga bagay na ito. Una, ang konteksto sa bahaging yon ay tumutukoy ang ating Panginoong Hesus bilang babala sa mga false prophets. Pangalawa, bunga ng puno kung ito ba ay mabuti o masama. At pangatlo, paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Sa mga taong nag-aakala, they are serving God, and yet, in the last days, the Lord will say, I never knew you, depart from me, you evil doers. So tumutukoy si Lord doon sa mga bahaging yon. Tungkol sa mga matatalino at mga mangmang, siyempre, yung mga hindi nakikinig sa mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo, yung mga tao maganda ang ibinubunga ng kanilang buhay, at of course, yung mga naglilingkod sa Panginoon na hindi lang basta-basta gumagawa ng himala, kung hindi yung buhay nila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Marami po kasi sa panahon ng ating Panginoon Hesus ang gumagawa din ng mga himala. Kaya nga hindi lahat ng gumagawa ng himala at nagsasabing para sa Diyos ang kanilang ginagawa ay tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung konteksto na ating binabanggit. I-consider naman po natin ngayon yung symbolisms. Karaniwan, yung pong hangin, ulan at baha ay iniugnay natin at binibigyan ng referensya o pagtukoy doon sa mga paghamon ng buhay. Tama? Na ang ulan, ang hangin, at ang pagbaha, ito daw ay mga problema ng buhay. Tama naman siya sa isang banda dahil mga paghamon naman talaga siya sa buhay. However, hindi lang siya ang konteksto batay sa ating mga pinag-aralan. Batay sa mensaheng binanggit ng ating Panginoong Hesus at sa kontekstong ating kinukonsidera, hindi lang mga paghamon sa buhay, hindi lang mga problema, hindi lang mga pasakit, hindi lang mga life's challenges. Kung hindi kabilang din sa mga bagyo, sa baha, hangin na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, ay yung tungkol sa mga bulaang propeta, tungkol sa mga bunga na ginagawa ng isang tao. Kung di, patungkol din ito doon sa sinasabi natin, nag-aakalang naglilingkod sa Panginoon pero hindi naman pala. So ito yung mga simbolismo ng mga tinutukoy natin. Kasi posible naman na ang tao, hindi naman siya nakararanas ng matinding problema sa buhay. Hindi naman masyadong nagkakasakit. Hindi naman masyadong naghihikahos. Hindi naman masyadong broken-hearted. Hindi naman masyadong nagdadalamhati sa buhay. Kinukumusta naman siya. Di ba? So, ibig sabihin, sa mga ganitong aspeto ng buhay ng tao, kahit na walang presence ng mga challenges, pwede pa rin hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tama? May tuturing pa rin na ang buhay niya, kahit na matatag, kahit na nakataguyod, hindi ibig sabihin, siya'y matalinong tagapagtaguyod ng buhay. May mga tao naman, sanay na sa hirap, sanay na sa pagbabata ng mga dagok sa buhay.
Ngunit hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi niya nga alam kung anong salita ng Diyos. Basta para sa kanya, meron siyang will to live. Mabubuhay ako. Lahat pagtatagumpayan ko. O marami naman mga patotoong ganyan, di ba? Na dumanas ng mga matitinding paghihirap, pero never minention nila na dahil sa Panginoon. Or kung mag-mention man sila na sa biyaya ni Lord, pero pag tinanong mo, may relasyon ka ba kay Jesus? Nanalig ka ba sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas? O kinonsider mo ba ang ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan? Ang kaligtasan mo ba'y nasasalig kay Kristo? Wala silang testimonyan, gano'n. Kung hindi, sinasabi nila, from rags to riches, pinagdaanan ko ang lahat ng hirap sa buhay, pero matatag pa rin ako, even without Christ in the equation. Matatag pa rin naman sila. Maayos pa rin at naitaguyod nila ang kanilang buhay kahit sa matinding pagsubok. Ibig kong sabihin, dahil sa naging matatag ang kanilang buhay, kahit wala silang pagkilala kay Kristo, sasabihin natin na ang kanilang buhay ay nakatatag sa matibay na pundasyon. Hindi. Kasi hindi naman yun ang tinutukoy ni Lord eh. Hindi ito patibayan sa buhay pagdating sa mga paghamon at mga pagsubok sa buhay. Hindi natin sasabihin sa harapan ng Panginoon, Lord, matibay ang naging buhay ko. Dahil kinaya ko ang mga matitinding paghamon at pagsubok. Pero hindi naman tayo nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Wala tayong pagkilala sa Panginoon at wala tayong pakikinig sa Kanyang salita at wala rin tayong pagtataguyod ng ating buhay sa Kanya. Hindi ito patibayan. Sa panahon ng ating Panginoong Yesus, merong umiiral na grupo ng mga tao, ang tawag sa kanilang mga Stoics. Ang kanilang mga prinsipyo sa buhay, kapag may mga suliranin, kapag may mga pagsubok, you need to adapt yourself to the situation. Iko-combat mo. Babaguhin mo ang iyong preferensya, babaguhin mo ang konsepto ng iyong pananaw sa buhay. Hindi ka gusto ng mga tao, huwag kang magpa-apekto sa kung ano ang mga naaayon sa kanilang kagustuhan. Live your life even in the midst of challenges. Ito ka dapat. Dapat nai-immune ka na. Hindi importante na masaya ang nararamdaman mo, natutuwa ka sa ginagawa mo, sa tinatrabaho mo. Ang importante, nagpapatuloy ka at alam mong may goal ka sa gitna ng kahirapan. So maraming mga Stoics principles and Stoics philosophies na pinaiiral sa panahon na yon. And even without knowing God, nagiging matatag ang kanilang buhay at kaya nilang lutasin ang kanilang mga problema at maging matatag sila sa kalagitnaan ng mga pagsubok. Nagagawa nila yun. Kaya hindi yun ang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus na dumating ang mga bagyo, dumating ang pagsubok, dumating ang mga unos, dumating ang mga life challenges na natili silang matatag sa buhay. Sila ay mga matatalinong tagapagtaguyod ng kanilang bahay. Hindi po yan ang tinutukoy ng talinhaga ng Panginoon. Maliwanag po? Gaya po ng ating binanggit, simple lang ang talinhagang binabanggit ng Panginoon. Sa simbolismo na ang buhangin ay kumakatawan sa mababaw na pundasyon. Regardless, nagtagumpay man siya sa buhay o hindi, mababang na pundasyon kung walang pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Kristo. Ito yung mga taong nakikinig ngunit hindi ginagawa. They just hear but they don't obey. Ito yung mga taong nagtataguyod ng kanilang mga buhay sa buhangin. Sa simbolismo tungkol sa bato na panulukan, ito yung matibay na pinagtataguyuran ng kanilang buhay. Sila yung nakikinig at sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. So makita natin yung equation. Parehas naman nakinig, pero ang difference, yung isa nakinig lang. Kaya buhangin lang ang meron siya. Yung isa nakinig, pero nagsagawa, kaya batuhan yung ipinagtaguyod ng kanyang buhay. Ganon kasimple
yung turo ng ating Panginoon sa Kristo. May dumating mang bagyo sa buhay, may mga problema man, it doesn't matter. Kaya hindi natin sasabihin dahil Christian, pagka Christian, naapektuhan ka agad ng mga problema sa buhay, Christian nade-depress, Christian umiiyak, Christian nag-aalala, natatakot, nangangamba, Christian nagkakaroon ng anxiety, ay hindi matibay ang pundasyon niyan, nauga. Wala pong ganoon, hindi yan ang tinutukoy ni Lord. Walang kinalaman yan sa pagtataguyod ng buhay sa batuhan. Dahil kahit na ang isang Kristiyano natatakot, nangangamba, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression, nakikinig ng salita ng Diyos at sinisikap gawin ang kalooban ng Panginoon, patuloy at patuloy na magkakaroon pa rin ng pangamba, takot at anxiety. Dahil sa totoo lang, ang mga bagay na yan, healthy emotions. Ulitin nga po natin, healthy emotions. Yung magkaroon tayo ng pangamba, magkaroon tayo ng pag-aalinlangan, magkaroon tayo ng takot. Healthy emotions yan. Yan ay mga inilagay ng Diyos sa atin upang magbigay signal sa buhay natin kung paano rin natin poproteksyonan ang ating sarili. Yan ko po kayo ng isang konkretong halimbawa. Halimbawa, hindi ako marunong matakot. Tatawid ako sa kalye. May dumadaan na sasakyan, hindi naman ako natatakot. Hindi ako nakakaramdam ng takot. Ano po sa palagay niyo mangyayari? Pag ako'y tumawid, may dumadaan sa sasakyan at hindi ako natatakot. Anong posibleng mangyayari? Masasagasaan ako, tama? Dahil hindi naman ako natatakot sa sasakyan eh. Dumadaan siya, tumawid ako, hindi ako natatakot. Posibleng masagasaan ako. Pero yung takot, na meron ng isang tao na may dumadaan na sasakyan at meron siyang pangamba na pwede siyang masagasaan, indikasyon yon na nagbibigay sa atin ng signal na merong panganib na dapat natin ingatan ang ating sarili. Kaya nga, pinamanage natin. Sumusunod tayo dun sa mga signals na nararamdaman natin sa buhay. Kaya, healthy emotions po ang tawag natin doon. May pumanaw na mahal natin sa buhay, nalungkot tayo. Taon nang dinilang, hindi pa rin tayo nakaka-recover. Sasabihin pa natin, mahina yan. Mahina ang pundasyon ng buhay. Kasi 6 na taon o 10 taon na nawalay sa kanyang mahal sa buhay at namatay. Pero hanggang ngayon siya pa rin ay nanginigati. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makarecover. Ang kanyang buhay, hindi nakataguyod sa matibay na panguluhan. Wala pong gano'n. Hindi yan ang tinutukoy ni Lord. Nararamdaman po natin ang mga bagay-bagay na ganyan sa buhay. At naiintindihan po tayo ng Diyos. Amen? May mga tao, 2 araw, 1 linggo, nakaka-recover na mula po sa kanilang pinagdaraanan. Meron naman, 20 years na hanggang ngayon, dinadala pa din. That's who we are. And we embrace who we are towards healing. Tinatanggap natin ang mga bagay na yan at umahakbang tayo tungo sa paghilom at tungo sa pagpapatatag ng buhay natin. Amen? Bagamat meron tayong wish, buti pa sila. 2 araw lang, 2 linggo na naka-recover na. Sana ganun din ako. Hindi nga tayo ganun. Anong magagawa natin? Sisisihin ba natin ang ating sarili? O tatanggapin natin ang ating sarili bilang ganun at tuklasin natin paano tayo gagaling, paano tayo tatatag, paano tayo makakamanage ng ating sitwasyon. Amen? It's about embracing who we are and allowing ourselves to heal on the process. Kaya huwag natin ipinukumpara ang ating mga sarili sa iba na madaling naghihilo ng sugat. Madaling nakaka-recover. Dahil sa totoo lang, pwede rin naman yung mga taong madaling nakaka-recover na sila naman ay nakakaranas ng mga pag-usgat. Yun may tao niyan. 1 taon pa lang namamatay ang asawa, ang saya-saya na. O anong iisipin ng ibang tao? Pagka ganon,
Isang linggo pa lang namamatay yung asawa, ang saya-saya niya na, nakarecover na. Tayo, anong ordinaryo ang iisipin natin? May iba na to. Bakit? Isang linggo pa lang namamatay yung asawa, nakarecover na eh. Yan namang paghahatol, pag-uusga ng ibang tao, ang kanyang dadalhin at papasanin. Tama? So we cannot have it all. Pwede rin naman sasabihin sa ito, tingnan mo yung taong niya. Uy, siyempre, yung taong isang linggo pa lang, nakarecover na. Kahit wala naman siyang masamang ginagawa. Yun siya eh. Tapos, meron siyang naririnig na kwento. At pag-uusapan, alam mo, 10 taon na namamatay yung asawa niya, pero hanggang ngayon, nalulungkot pa rin. Tapos, siya, isang linggo pa lang namamatay yung asawa, narinig yung kwentuhan, gano'n. Ang saya-saya niya na, nakarecover. Something is wrong with me. Ba't hindi ako gano'n? Katulad niya. Hindi ko ba mahal ang asawa ko? Kulang ba ako sa damdamin? Kulang ba ako sa pagmamalasakit? Kulang ba ako sa koneksyon na emosyon sa aking buhay? So kaya nga pinag-uusapan po natin dito, walang kinalaman yung po mga paghamon sa buhay sa pangkalahatan. Bagamat yan po ang common na kapag matatag ka sa hamon sa buhay, nakikinig at nagsasagawa ka ng salita ng Diyos. Not necessarily so. Kahit na matatag ang buhay ng isang tao, kung hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya isinasagawa ang salita ng Diyos, walang kinalaman ang pagiging matatag niya sa problema. Hindi yon ang pagiging matalino ng pagtataguin ng buhay sa matibay na pundasyon. Maliwanag po? So, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito ay yung kahalagahan ng pagkinig sa kanyang salita at pagsasagawa dito. Sa makatuwid, sa napakasimpleng turo ng ating Panginoong Hesus, ay binibigyang pansin ng ating Panginoon ang pagkinig at pagsasagawa ng kanyang salita. Ilang ulit sa banal na kasulatan, ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus, maging sa kanyang talinhaga, ang kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Tama? Sa Matthew chapter 4, o sa Mark chapter 4, Matthew chapter 13, Luke chapter 8, ang talinhaga ng pagtatanim ng binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Ang mariing binibigyan ng ating Panginoong Hesus ng pansin ay ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Those who have ears to listen, let them listen. Makinig, makinig, at makinig. So bakit po importante yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Kasi nga, yung konteksto natin nang mula ang propeta. Kaya nga mahalaga na kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa natin, ito ba ang turo ng ating Panginoon? Or ito ay paglilinlang, paglilihis sa tinuturo ng Panginoon? Amen? Na dapat malaman natin, halimbawa, may nagtuturo, salita ng Diyos ang ginamit. Si Jesus, tao lang, hindi Diyos. O Biblia ang ginamit. Salita ng Diyos ang ginamit. Gumamit ng mga talata nang galing sa Biblia na si Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos. Siyempre, ginamit ang banal na kasulatan. Ang tanong, yun ba talaga ang itinuturo sa atin ng Diyos? Tinuturo ng banal na kasulatan. Ginamit ang Biblia, pero kinakailangan maging mapanuri tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa konteksto ng pagtataguyod ng buhay sa matibay na pundasyon, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Amen? Amen? Kaya anumang turo ang magiging taliwas sa itinuturo ng ating Panginoong Hesus, mag-iingat po tayo. Kapag ang sinabi ang kaligtasan ay ang pananalig kay Kristo plus ang pagsunod sa kautusan ng mga
Hudyo. Kabilang dyan ay ang pagtutuli, kabilang dyan ay ang mga pag-oobserba sa pagkain. Kasi sinasabi, kung ikaw ay Christian na, hindi ka nakakain ng mga ganitong bagay. Kasi pag kumain ka niyan, hindi ka tunay na Christian. Pag kumain ka ng dinuguan, pag kumain ka ng ipinagbabawal, sa Leviticus chapter 11, pag kumakain ka ng mga ganyang bagay, sinasaktan mo ang puso ng Diyos. Yan ay labag sa utos ng Panginoon. Gumamit ng Biblia, ang tanong, yun ba ang tinuturo ng Panginoon? Maluwanag naman ang turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa Kanya. Dahil ang lahat ng pumasok sa Kanyang bibig, ilalabas niya rin ito. Ibububo niya rin ito. Tama? Sa halip, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi yan ang nagpapasama sa tao. Ang nagpapasama sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig na mga pangungusap. Di nga kumakain ng dinuguan, madugo naman ang bunganga. Malulutong na mga bagay-bagay na panlalait sa kapwa. Mga pambibintang na hindi nararapat, mga pag-aglali sa kanyang kapwa, panlalait, pamimintas, pagsisinungaling. Hindi nga kumakain ng dinuguan. Doon ako sa kumakain ng dinuguan na nag-enjoy, pero ang bait-bait naman ang galang. Maganda makipagkapwa-tao at may minsan hindi ka pagbibintangan kung hindi gagalangin at ituturing ka isang katulad ng nila. Amen? So kaya nga, pansinin natin, yung pakikinig, mahalaga yan. It's not that we are hearing na nanggagaling sa Biblia, kung hindi sinusuri natin, ito ba ay pumapasa sa pamantayan ng itinuturo ng Panginoong Hesus? Binabago nga ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung lumang tipan, ang sabi ni Lord, inaalis, pinapalitan ng bago at mas improved version. Amen? Na sinabi sa banal na kasulatan, yung mga taong nagkasala, batuhin hanggang sa mamatay. Pero ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapatawad ay nagmumula sa Kanya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kinakailangan sa lumang tipan may paghahandog ng hayop na banal at walang kapintasan. O hindi bang sabihin, gagawin pa rin natin ngayon yun para mabayaran ang ating kasalanan? Hindi na. Dahil pinalitan na ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. He sacrificed Himself for the forgiveness of sins once and for all. Kaya nga, binibigyan natin ng pansin ng kahalagahan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi maaari na tayo magkakaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos nang hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus sa salita ng Diyos ay malabis. Binanggit ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Binibigyan ng ating Panginoong Hesus ang halaga ng salita ng Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sa John chapter 8, binanggit ng ating Panginoong Hesus. Binanggit din ng ating Panginoong Hesus, ang mga nakikinig ng aking salita at nananatili dito ay siyang aking mga alagad. Malalaman nilang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Those who hear my words and remain in my teaching, they are my disciples. And they will know the truth, and the truth shall set them free. So, binibigyang halaga ng ating Panginoong Hesus ang pakikinig sa salita ng Diyos.
Mula po sa umpisang-umpisa ng Biblia, sa Genesis, hanggang sa kahuli-huli ang aklat nito sa Revelation, binibigyan importansya ang makinig tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ito'y unang hakbang natin para sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Amen? Kapag wala tayong salita ng Diyos, wala tayong pagbabatayan ng ating kaugnayan sa Kanya. Picture lang. Kaya ang dami naniniwala sa picture ni Jesus. Ang dami naniniwala sa mga inukit na si Jesus daw yun. Pero, pag pinag-usapan ang tungkol sa kagustuhan ng Diyos, wala silang mabanggit. Kung ano ang ipinabuutos ng Diyos, kung ano ang saloobin ng Diyos, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ang meron sila, picture, tsaka imahe. Pero salita ng Diyos, wala. Amen? Ang iba naman, merong salita ng Diyos, pero hindi naman yun. Ginagamit ang salita ng Diyos, pero hindi naman nauukol sa kahanayan ng tamang pagtansya kung ano talaga ang nais ng Diyos. Kaya nga mahalaga na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. So in the matters of hearing and doing, listening to Christ's teachings is essential. Mahalaga po ang nakikinig tayo sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ang ating Panginoong Hesus ay nagpunta rito sa lupa hindi lamang para gumawa ng himala at iligtas ang sangkatauhan. Kung hindi pangunahin sa layunin niya ang magturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga pinag-uusapan natin ang mga talinhagang ito dahil ito ay turo ng ating Panginoong Hesus para sa Kanyang kaharian. Sa kaharian ng Diyos. Amen? Importante. Napakahalaga sa buhay na ikatataguyod natin sapagkat dito tayo unang kumukonekta sa Diyos. Ito yung unang-unang pag-abot ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang dami pong mga talata sa banal na kasulatan, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and then the end will come. Tumutukoy sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pakikinig ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Paano makapakikinig kung walang mangangaral? Paano makapangangaral kung hindi isusugo ng Diyos? Kaya nga ang sabi, mapalad ang mga paa ng isang taong naghahatid ng mabuting balita. Kaya may pinag-uutos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Para nang sa gayon, dito natin unang makita. Ito'y nagbibigay ng istruktura sa atin. Kapag tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesus ng Kanyang aral, nalalagyan natin ng istruktura yung ating buhay. Ito pala ang gusto ng Panginoon. Ito pala ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Ito pala ang paghahatid ng katotohanan ng kaharian ng Diyos sa buhay ng sangkatauhan. So it's a matter of hearing and hearing the Word of Christ. Kaya importante po ang nakikinig ng salita ng Diyos. Naulitin ko po, sa larangan ng pag-inig, hindi lang literal na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasama po sa general term ng pakikinig ng salita ng Diyos ang pagbabasa, pag-aaral, pagmememorya ng salita ng Diyos. Pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. All-inclusive in the general term of hearing the Word of God. Kasi nga, paano yung mga bingi? Hindi naman sila makakapakinig ng salita ng Diyos. Pero pwede silang magbasa. Pwede silang kumbaga sa pamamagitan ng mga pinanonood o sa pamamagitan ng sign language, maabot sila ng turo ng ating Panginoon Hesus.
At nagdudulot ito ng pananampalataya at istruktura ng ipagtataguyod ng kanilang buhay. So, ulitin ko po gaya po ng madalas na natin pinag-aaralan, yung pakikinig is a general term, inclusive dyan. Yung pagbabasa, pagbubulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagmememorya. Amen? So, yan po yung mga i-consider natin. In most aspects, literal pakikinig. Dahil talaga naman kailangan natin mapakinggan ang salita ng Diyos. So mahalaga po yan, kaya yan ang ipinarito ng ating Panginoong Hesus upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Again, it is the first connection that a person can have with who God is. Ito ang unang pamamaraan na mula sa Diyos, inaabot tayo, at pamamaraan din naman natin na kapag binelcome natin ang salita ng Diyos, nagbigay tayo ng pansin sa salita ng Diyos, we are connecting with what God is doing. Inaabot tayo ng salita ng Diyos at nag-respond tayo, binigyan natin ng pansin, tumutugon naman tayo doon sa initiative ng Diyos. That is structuring our lives in accordance with what God wants for us. So kaya importante po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa, nag-aaral, nagbubulay-bulay at nagmememorya ng salita ng Panginoon. Lumako po tayo sa pangalawa. Kung ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon ay unang hakbang upang bigyang struktura yung ating buhay na naayon sa kalooban ng Diyos, ang pagsasagawa naman ng turo ng ating Panginoong Hesus, ang pagsasabuhay nito, ito naman yung exam natin. Ika nga ito yung acid test. Kasi maraming nakikinig, pero hindi na nagagawa. At ang resulta, sabi ng ating Panginoong Hesus, pag pinakinggan lang, nagtayo nga ng bahay, may struktura. Ang problema, yung kondisyon. Yung pinagkatayuan nito. Hindi katulad yung mga hindi nakinig, di walang bahay. Kasi nga, nagbibigay sa atin ng istruktura yung pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagmememorya, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. That's the structure. Pero the foundation is all about obeying the teachings of Christ. Ito yung acid test. O ngayon may struktura ka na ng bahay, alam mo na, iniwas mo na ang sarili mo mula sa mga maling turo ng mabulaang aral, bulaang propeta. O ngayon, ipapakita mo naman sa iyong buhay na mula sa pusong mabuti, magbubunga ng magaganda. Mula sa paglilingkod sa Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng paggawa ng himala, kung hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang kalooban. Ng pamumuhay ng ayon sa kanyang pananampalataya. That's what Christ wants. Kaya inuulit po natin, walang kinalaman ito na matatag ang buhay ng isang tao sa kalagitnaan ng matinding pagsubok. Hindi po natin kailangan ng matinding pagsubok at manatiling matatag para masabing okay tayo. Wala pong kinalaman yun doon. Dahil ang tao kahit walang masyadong pagsubok, pwede ng kanyang buhay ay nakataguyod sa matibay na pundasyon. Amen? Dahil nakinig siya ng salita ng Diyos at isinasagawa niya kung ano ang gusto ng Panginoon. At alam naman po natin, sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus, mas marami dito ang may kinalaman sa pakikipag-ugnay natin sa kapwa-tao. Paano natin tinatrato ang ating kapwa? Majority ng mga teachings sa Sermon on the Mount will have to do with our relationship with other people.
Kaunti lang may tinalaman sa pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Yesus, merong mga Pariseyo at mga Eskriba na tumatayo sa templo ng ating Panginoong Yesus. Kilala nila ang Diyos at nagpapasalamat nga sila. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo. Salamat sa magandang sikat ng araw sa umagang ito. Salamat sa kalakasan. Pero hindi pinapatawad ang mga taong nagkasala sa kanila. Itinuturing ang iba na kakaiba sa kanilang pananaw na kaaway. Hindi kahanay ng paniniwala ko sa politika yung taong yan, kaya hindi Christian yan, masamang tao yan. Wala pong ganun. Pagkakakilala po tayo sa Panginoong Jesucristo, meron tayong sariling pananindigan sa politika. Ngunit, pagdating sa ating pagkakapwa-tao, hindi natin sila nilalabas-tanan. Amen? Hindi natin sila pagbibintangan. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo po'y maka-Duterte, o ilabas nyo ng ilabas. Bahala kayo. Kung ano yung mga gusto nyo sabihin ang mga magagandang ginawa ni Duterte, na para sa inyo yun ang inyong paniniwala. Okay lang yun. Kung kayo naman ay BBM, ilabas nyo ng ilabas ang mga bagay na magbibigay magandang imahe kay BBM. Wala po tayong pag-uusapan doon. Pero yung kung magbibintangan tayo sa isa't isa, para mapapogi lang yung pinapanigan nating politiko, ibang usapan na po yun. Hindi po tayo humahanay doon. Christian po tayo. Amen? Hindi para lang mapapanig natin ang ibang tao, magbibigay tayo ng mga bagay-bagay na kasinaan ng ibang partido, na wala naman tayong ebidensya. Wala naman tayong pwedeng ipatunay. Ang meron tayo, third-hand information. Yung mga napakinggan natin sa balita, mga nabasa natin sa social media. Yung mga konklusyon na meron ng iba, o opinion na meron ng iba. Pero wala naman tayong hawak ng ebidensya. Amen? So, huwag po natin pagbibintangan ng iba. Ay, si Bongbong Marcos, magnanakaw yan. O, si Duterte, maraming mga bilyon-bilyon yan. Kung wala po tayong ebidensya, huwag na po tayong magbintang. Christian po tayo. Ipanig mo na lang, o ito yung mga nagawa ni Duterte, o ito yung mga nagawa ni BBM, na maayos, ganito. Kasi nga, gusto mo siya. O, yun na lang problema. Huwag mo na kawahin ng iba. Kung wala ka lang din namang ebidensya. Kaya nasabi ko po kay Sister Baby, alam mo, yung 2 weeks ago, mula po ng May 13, alam ko ba kung anong meron dyan sa bilang na 13? 13 sila na bumoto. May 13 nila yan. Nami kong dahil sa bilang na 13, ano? Nagkaroon po ako ng sintomas na pakiramdam ko bipolar ako. 1 linggo. Natatawa ako sa nangyari, pero naiinis ako. Mas lamang yung naiinis, pero natatawa ako. O di ba bipolar yun? Para akong may sakit. Palagay ko, ganun din buhay mo. Kaya nga, medyo magkaka-aura tayo eh. Natatawa tayong naiinis sa mga nangyayari. Sabi nga kanina ni Sister Carol, no? Nakakalungkot, nakakainis. Pero at the same time, nakakatawa din ang mga nangyayari. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, di ba? Lahat ng bagay pwedeng gawing katatawanan. Kaya nga sabi, ang mali, nakakatawa, ang tama, nakakatuwa. Pinoy eh.
Hindi tayo basta-basta itinutuwid ng pagkakamali. Natatawa tayo sa mali. Kulturang Pilipino. Mantakin mo meron ngayong video game na sumisikat. Parang Mario. Tinatalunan yung mga security officers ng taong kalbo. Trending na yun. O baka gusto nyo mag-game. Kung palitas oras. Yung mga tipong ganun bakal. So inulit ko, ang puno mula sa kanyang mabuting kalooban, ang isang tao, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, inilalabas niya ang mabuting bagay. At sa turong aral ng ating Panginoong Hesus sa Mount Olives or sa Sermon on the Mount at halos sa maraming turo ng ating Panginoong Jesucristo, ang laging sinisentro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga turo, bihira yung pagtukoy kung sino yung kanyang amang nasa langit. Majority ay yung tungkol sa paano tayo makikitungo sa bawat isa. Paano natin tulungan ang mga nangangailangan. Paano natin huwag husgahan ang mga taong basta-basta na lang nagkakasala. At binibigyan natin ng pansin ang kanilang mga karapatan. Yan ang turo ng ating Panginoon. Na kahit na tayo ginawa ng masama, piliin mo pa din. Kasi panalangin, sila'y gantihan ng mabuti. Hindi dahil sa karapat-dapat sila sa mabuting gagawin mo, kung hindi dahil mabuti kang tao. Amen? Na kaya ka gumaganti ng mabuti sa taong gumawa ng masama, it's not because they deserve na sila'y gawa ng mabuti. Kung hindi, because you are a good person. Kaya hindi ka gaganti ng masama sa kanila. Pray for those who persecute you, sabi ni Lord. Bless them. And the Lord, your Heavenly Father, will see what you are doing and reward you openly. Amen? So ito po yung tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pagtataguyod ng ating buhay sa matibay na pundasyon, may paghamon man tayo o wala, ang mahalaga, pinili natin unawain, masusing bigyang pansin ang tinuturo ng ating Panginoong Hesus at sinisikap natin na ito'y magsagawa sa buhay. Sino mang tao ang matatag sa kalagitnaan ng mga pagsubok, nananatiling matatag, we appreciate that. But still, without the words, teachings of Christ, and obeying the teachings of Christ, sorry to say, it is not a life built on a solid foundation. Pagdating po sa huling araw, hindi tatanungin ng Panginoon, naging matibay ka ba sa panahon ng pagsubok? That's not the question. Sa huling araw, ang tatanungin pa rin, nanalin pa tayo sa ipinagkaloob ng Diyos para sa kabayaran ng ating kasalanan. Nagtiwala ba tayo sa Kanyang ipinadala? Pinakinggan ba natin ang Kanyang aral? Pinaniwalaan at sinunod ba natin siya? That's what matters. Gaano man tayo nag-alala, gaano man tayo, ilang beses tayo nalulubog sa buhay, ang importante, we hear the words of Christ, we obey what Christ wants. No matter how many times dalawin tayo ng pag-aalala, anxiety, depression, o kung ano pa mang mga bagay na nagpapabuwan sa atin, nagpapalungkot sa atin, hindi po yun ang tinutukoy ng Panginoon. Masasabihin sa atin, mahina ka pala. Ang buhay mo ay hindi nakataguyod sa matibay na pananampalataya. That's not what Christ is saying. To build our lives on a firm, solid foundation. A life that is built on a rock ay hindi po
yung matatag sa kalagitnaan ng pagsubok. Yung nakinig at nagsagawa ng turo at aral ng Panginoon. Amen? Now with that in mind, nais ko po kayong dalhin sa bagay na ito. Ilingin po natin sa Banal na Espiritu na tayo po'y tulungan na mag-discern ng mga bagay na ating napapakinggan. Gaya po ng binanggit ng ating Panginoon Jesus, sa huling araw, maraming mga mangangaral. Kaya bigyan po natin ng pansin. Hindi lahat ng pangangaral sa salita ng Diyos ay turo ni Kristo. Maging masusi po tayo, maging mapanuri po tayo sa mga aspeto ating pinakikinggan. Otherwise, posible na pinagtataguyuran ng ating buhay ay hindi matibay dahil hindi nakasabi sa aral ng ating Panginoon. So, hingin po natin sa Panginoon, bigyan tayo ng discerning heart. Marami po kasing available at maraming mga ingay at maraming mga pangangaral. Kaya ang masasabi natin, at least sa kasalukuyang kinalalagyan po natin, wala tayong shortage ng propagation of the Word of God. Madami. Araw-araw sa social media, marami tayong mababasa, marami tayong napapanood. Sa kakalsadahan, sa mga palengke, maraming mga nangangaral. Mga kakilala, kaibigan natin na maraming ay mag-reach out din sa atin at magkukwento tungkol sa kanilang kinabibilangan, samahang pangsimbahan. At ang ginagamit ay Biblia. So wala pong shortage in so far as gospel or propagation of the Word of God. Ang kasalatan po natin ngayon ay yung pong pagsusuri kung ano ang dapat na makita natin turo ng ating Panginoon Jesucristo. Let's be discerning. Mag-ingat po tayo sa ating pinakikinggan, sa ating binabasa, sa ating pinagbubulay-bulayan. Babala po yan ang ating Panginoon. Pangalawa, hingin po natin ang tulong ng Panginoon na may sagawa natin kung anong kanyang kalooban. Ito naman po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ito yung acid test. Yung mga turot aral ng ating Panginoon Jesus patungkol sa buhay ng paglilingkod sa Kanya, kahit wala po tayong masyadong pinagaling, wala tayong masyadong himala na ginawa. Kahit na po yung simpleng pagtulong sa kapwa, yung pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. At ilang mga bagay na pinapahayag ng banal na kasulatan na kung paano po natin i-reflect ang buhay ni Kristo. Hingin po natin ang tulong ng Panginoon. May pagsugat man o wala. Amen? Ano
anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, sa anumang panahon, hingin natin sa Panginoon ang kakayanan na isagawa natin kung ano ang kanyang kalooban. Amen? Dahil sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ng Panginoon at pagsasagawa nito, alam natin, makataguyod ang ating buhay sa matibay na pundasyon. Tayo po ating manalangin. Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit po sa inyo. At dalangin po namin sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong Espiritu. Una ay pinagpapasalamat po namin ang oportunidad at ang inyong biyaya. Sa pamamagitan ng inyong pong initiative ay ibinabatid niyo po sa amin at inaabot kami ng inyong salita. Thank you, Lord, for giving us the opportunity para magkaroon ng kabatiran sa inyong salita. Na nagpapahayag ng inyong kaharian na nais niyang maikaduyod dito sa lupa. At magawa ang inyong kalooban gaya ng nasa langit. So Lord, thank you for the many opportunities na nagkakaroon kami na mataniman kami ng inyong salita sa pamamagitan ng pagkinig, pagbabasa, pagbubulay-bulay, pagmememorya ng inyong salita at maging sa pag-aaral nito. Thank you, Lord, for the many opportunities you're giving us. At dalangin namin sa pamamagitan ng pagkilos ng inyong Espiritu, give us a discerning heart na mula po sa mga bagay na ito, ay makita namin ang katotohanan. Ang katotohanan magpapalaya sa amin. Buksan niyo ang aming pong mga pag-unawa upang sa gayon ay magkaroon kami ng kaunawaan na naaayon sa liwanag ng inyong salita. Hindi ayon sa aming sariling pananaw at sa aming mga pamantayan, kung hindi ayon sa liwanag ng inyong Espiritu. Sapagkat ang titik lamang ng inyong salita ay hindi sapat, dahil ang layunin po ninyo ay ang Espiritu nito sa aming buhay. Gaya po ng binanggit ni Apostol Pablo, the letter of the law kills, but it is the Spirit of the law that gives life. Kaya tulungan niyo po kami na hindi lamang mapakinggan ang inyong salita, ang titik ng inyong salita, ang titik ng inyong turot aral, kung hindi ang Espiritu po nito. At sa inyo pong paghatid sa amin ang Espiritu ng inyong mga turot aral at ang inyong salita, ang inyong kaharian, tulungan din po kami na maisagawa ang inyong naisip. Na kami makapamuhay ng ayon po sa inyong kalooban. Sapagkat sa kulay-uliwan, ayaw po namin na mapabilang kami sa mga taong magsasabing, Panginoon, naglingkod po kami sa inyo. Gumawa kami ng himala, nagsakripisyo kami, ginawa namin ang mga bagay na ito, nagpagaling kami ng mga may sakit at karamdaman, nagpalayas kami ng mga masamang espiritu. Ayaw po namin na mapabilang sa mga taong nagamat ginawa ang mga bagay na ito, ay maririnig ang inyong pangungusap, magsilayo kayo sa akin, mga
gumagawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Ang gusto po namin marinig ay ang mga pangungusap. Mabuti na alipin. Halika at pumasok ka sa aking kaharian at makibahagi sa ganap ng iyong Panginoon. Yan po yung gusto namin marinig, Lord. Well done, my good and faithful servant. Enter into my kingdom and share the joy of your Master. So Lord, maraming salamat po sa pagkakataon po nito. Na pinagkalooban kami ng pagkakataon na nakakakinig ng inyong salita at ang tulong ng inyong Espiritu upang magawa po namin ang inyong kalooban. We surrender our heart to you, Lord. Gawin mong mabuti ang aming puso upang sa gayon, mula sa mabuting kalooban, ay lumabas ang mabubuting bunga na nais niyo para sa inyong kaharian. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We give you praise. We honor you, Lord. Hallelujah. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Kanya po natin ang ating music team at ang ating pong mga ushers para i-guide ang ating mga kapilan para po sa ating pagkakaloob. At habang inihanda po natin ating mga pagkakaloob, mga quick announcements po natin. Sorry. Ayaw na din. What's happening? Ayun. Wait. Sorry po. Ayan. So para po sa ating pagkakaloob sa Panginoon, habang na po natin, ayan. Hindi po kayo magaling, hindi pa nag-rapture. Ni-encourage po namin kayo para patuloy na ipanalangin ang ating pong kids outreach at makibahagi sa pamamagitan po ng gaya po ng binabanggit, panalangin, pagsusuporta, at kung kayo po ay may oras at gusto niyo pong mag-volunteer sa pagtuturo sa mga bata. Ang kagandahan po nito, hindi na po kayo mag-prepare ng lessons at saka ng mga activities. Ready na po na ibibigay sa inyo. Pupunta na lang kayo doon, tuturo sa mga bata, ipapacilitate at papakainin sila. Yan. So, at patuloy silang palalaguin sa pananampalataya sa Panginoon. So, kayo po ay may mga pagkataon at tingin niyo po ay kinakatok ni Lord ang inyong pong puso at yan kayo ng Holy Spirit. Huwag pong magatubili, makipag-ugnay sa pamamagitan ng pag-text sa telepono bilang nakikita niyo po sa inyong monitor. 0943-709-6677. Para po may guide po namin kayo. Right? Tayo po ay magsitayo para po sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Yan po yung kids outreach natin. Yan po yung teleponong inyong kukontakin. At para naman po sa ating online prayer meeting, we encourage you to join us. So, ina-announce po naman po natin kapag hindi po natin matutuloy yung ating online prayer meeting, no? But the usual case, yan, online prayer meeting po natin every Friday, 7:30 po ng gabi sa pamamagitan po ng Zoom. At yan po yung mga detalye. Zoom meeting ID at saka passcode kung kailangan niyo po. So, yan lamang po yung inyong i-input. And you can join our online prayer meeting. So sa atin naman pong pagkakaloob sa Panginoon, yan po yung mga ways of giving natin at ito po yung ating mga accounts para po sa ating pagbibigay. Sige, tayo po ay manalangin para po sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Thank you, Lord. Diyos, Ama namin nasa langit, kami po nagpapasalamat sa pagkakataon po ito para po sa aming mga pagpapalang itinanggap, pagpapalang tinanggap mula po sa inyo. Sa pamamagitan ng mga trabaho, sa pamamagitan ng mga negosyo, and even unexpected blessings na tinanggap po namin mula po sa inyo. Thank you, Lord,
sapagkat tinutugon niyo ang aming mga pangailangan. At bahagi po ng mga pagtugon na yan ay ang aming pong ihahandog bilang pagpapasalamat at bilang pagkilala namin sa inyong mga biyaya. Tanggapin niyo po ang mga kaloob at handog na ito bilang mapangusap niyo sa inyong pong harapan at alay po namin ito bilang pagtatanim din sa inyong kaharian upang sa gayon, sa panahon ng pangailangan, ay mayaanin kaming siksik, libid at umaapaw, sapat para matagpuin ang aming pangailangan at labis pa upang patuloy na makapagkawang gawa para sa inyong kaharian. Tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, maging mga kapatiran po namin magkakaloob sa iba't ibang pamamaraan, maging sa pamamagitan po ng mga digital forms of living, pagpalain din po ang kanilang mga kaloob na ihandog sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Let's make it an effort by the grace of God to say, thank you Lord, dahil hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pinapabayaan, nandyan ka pa rin. Amen? Kahit may takot, may lungkot, may pangamba, may pag-aalala, kasama natin ang Panginoon. Amen? Hindi tayo pababayaan ni Lord. So muli po, yan pong ating mga kapatid, para po sa ating online prayer meeting, every Friday po yan, 7:30. So nandyan sa ating pong monitor screen ang ating mga details, and as well as yung pong sa mga nagnanais na makibahagi sa ating kids outreach, at doon po sa ating mga kapatiran na gustong mag-host ng ating pong online Bible study o home Bible study or office Bible study for whatever na mga pamamaraan saan man, nandito po kami para po ibahagi ang kaharian ng Panginoon. Amen? So, meron ba tayong para sa youth fellowship? Meron na bang date? May announcement? Wala pa. So, para po sa mga kabataan po natin, stay tuned para po sa ating mga magiging ganap para po sa ating youth fellowship. Alright? So, ito pong araw na ito ay medyo kaunti ang ating pong pagtipon dahil marami po sa mga kapatiran po natin ay nasa bakasyon. No? Yung ibang mga kapatiran ay nasa ibang mga areas. Meron po tayong mga kapatiran na ka-join sa Palarong Pambansa. We'll be praying for them, the Tamayo family. So, ako po nagpaalam, Sister Mirna, iniwan po tayo, napunta po ng Canada para magbakasyon din, sana all. Yan niyo po, susunod yung sa atin. Magbakasyon po tayo na sama-sama. But we are happy, we have Brother Ryan with us from Hong Kong. So, isa po siya sa mga kabahagi ng ating pong music team bilang song leader. Dumating po siya noong Friday together with his mom. At medyo hindi po maganda kasi yung sitwasyon ng kanyang parents. So let's be praying for them. Ang kanyang pong father ay naka-confine dahil po sa severe pneumonia. So panalangin po natin makarecover as soon as time possible. So yung mother niya po, dinala niya po muna dito para po may titingin
dahil wala po silang kapag-alaga doon po sa Hong Kong. So, alis niyo po ay sa Tuesday na to take good care of his father naman doon po sa hospital. So, bigay po tayo ng ilang panahon para din po sa prayer, para po sa kanyang family. Ano po? So, also, isasama rin po natin sa prayer ang meron pong special occasion po kasi ngayon, kung hindi nyo lang po alam, no? Anniversary po nila Pastor Sam at Sister Lydia. Ngayong araw na to, kaya tingnan nyo, di ba, inspired si Pastor Sam magpa-awit. Lagi namang inspired si Pastor Sam. Sister Vivian po, nasa kabila po kasi sa mga bata. But let's pray for their anniversary. Ano po? Matuloy po silang ginagamit ng Panginoon sa ating buhay at sa kaharian ng Panginoon sa malawak na pamamaraan ng pagkakatawag ng Panginoon sa ating buhay. So let's be praying for them. Yunan po natin ating mga kamay muna kay Pastor Sam. At yung iba po sa inyo, pwede namang yunan ang mamaya habang namin Sister Lydia. Let's be praying for them. Lord, salamat sa pagkakataon po ito na makibahagi po kami sa pag-release ng aming po mga prayer blessings para po sa buhay ni Pastor Sam and Sister Vivian sa kanila pong anniversary, wedding anniversary. Thank you, Lord, sa inyo pong pagpapala sa kanilang buhay, sa inyong paggamit sa kanilang buhay na kung saan ay naipahayag ang inyo pong kalooban at patuloy na napapalawak ang inyong pong kaharian. Patuloy niyo po silang pagbigyan ng mga malusog na pangatawan at din po ang kanila pong pagsasama ay patuloy niyo pong patatagin, patuloy niyo pong gamitin ng para sa inyong kaharian, para po sa kanilang mga anak at para po sa mga tao na kanila pong pinaglilingkuran at para din sa mga malawakan pa na kung saan ay ginagamit po ninyo ang kanilang buhay para sa inyong kaharian. Maraming salamat sa inyo pong kabutihan na ipinamalasan sa kanilang buhay at sa mga paggamit sa kanilang buhay para po sa marami sa amin na naging pagpapala po sila sa amin. So Lord, thank you as we declare your blessings and favor upon them para po sa kanilang wedding anniversary ngayong araw na ito. Para din po Lord sa aming pong prayers sa buhay po ng father po nila and sa kanyang mother, sa kanyang pong mga parents. We ask and pray for your goodness and blessings upon them. Maka-recover the soonest time possible, Lord, si Mr. Roquilio at sa kanya pong kalagayan mula po sa severe pneumonia. Kaya na rin po, Lord, para po sa magiging pagkalinga sa kanya pong mother dito po sa pamamalagi dito sa Pilipinas, dito po sa Marikina. Thank you, Lord, for your blessings upon those people, Lord, na kanya pong nakausap para po magbigay ng pagkalinga sa kanya pong parents. So thank you. Bibigyan niyo rin po ng kalakasan at favor sa buhay po ni Ryan. Bless niyo po ang kanya pong mga ipinaglilingkod para po sa kanyang mga magulang at din po para po sa kanya paglilingkod sa larangan ng kanyang paghahanap buhay. Thank you so much, Lord. We give you praise, honor, and glory sa mga kapatiran po namin sa Tamayo family na nasa Agusan del Sur ngayon para po sa palarong pambansa. Ingatan, pagpalain niyo rin po sila at patuloy na sila po ay gamitin din po ninyo sa kanila po mga ginagawa para po sa inyong kaharian in Jesus' name. So Lord, we thank you, we honor you, we give you praise at sa inyo po aming po mapapuli. Thank you, Lord. Ating pong itaas ang ating mga kamay para po sa pagtanggap ng benediction ng Panginoon. Tanggapin ninyo ang mayamang biyaya ng ating amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang kapayapaan, kagalakang hatid ng banal na Espiritu sa ating buhay. Bingapin tayo lagi na mapagpalang kamay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na pagliwanagin ang kanyang mukha sa ating buhay at gabayan tayo sa ating mga paglabas at pagpasok sa ating mga tahanan, sa ating mga pagbangon at bawat paghimlay. Gamitin ng Panginoon ang ating buhay para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian. Sa ating paglilingkod ay gamitin at ihatid tayo ng Panginoon sa mas malalim, mas malawak, mas masigla, mas matyaga, mas matapat at mabuhang paglilingkod sa kanyang kaharian. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay matagpo ang walang bahid dumi sa ating mga espiritu, kaluluwa at pangatawan. At sa Kanya na makagagawa ng higit sa mga bagay natin hilingin at isipin
ang ating papuri, pasalamat sapagkat sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kapamahalaan. Patuloy na patibayin ng Panginoon ang ating buhay na nasasalig sa matibay na pundasyon dahil sa pakikinig at pagsasagawa ng Kanyang salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, natanggapin mo sa atin namin. Amen and amen. Ang ganda ng umaga po sa bawat isa, magpalayan tayo ng Panginoon. Okay.